Isa pong magandang gabi po sa ating lahat mga kaibigan. Good evening po sa ating. So, gaya po ng sinabi ko nung kagabi, lagi na akong magbibideo reaction pag wala tayong gala. So, by the way, ito nga pala si Kuya Nats TV na sa inyong harapan na nagsabing salamat sa mga suporta nyo, salamat sa lahat ng oras nyo na pinagkaloob nyo sa video na to. So without further ado, for tonight video po is magbi-video reaction po tayo tungkol po dun sa nung last 2 weeks may nag-file ng kaso laban sa dalawang pamilyang Tulfo, lalo na sa dalawa ng kapatid ni Sir ating Senador Raffy Tulfo, si Edwin tsaka si Sherwin ba yun? Correct me if I'm wrong. Basta yung dalawa niyang kapatid na nag-file for candidacy. So may nag-file po laban sa dalawa niyang kapatid na for disqualification case po sa COMELEC. So, I think kahapon ata na naglabas ng desisyon ang COMELEC o binasura ng COMELEC ang disqualification case laban do sa dalawang kapatid ni Sir Raffy Tulfo. So, ito po, pakinggan po natin. Ibinasura ng COMELEC First Division ang disqualification case laban sa 5 miyembro ng pamilya Tulfo dahil sa kakulangan na kinakailangang dokumento. Ayon kay Chairman George Serwin Garcia, hindi na isama ng petitioner ang kopya ng certificates of candidacy ng mga respondent kaya hindi na tinalakay ang merito ng kaso. Nilinaw naman ng COMELEC. So, ito na ho yung pinakapaliwanag ng COMELEC sa magkapatid na lubas na kaso sa pagkakabusura ng COMELEC sa dalawang magkapatid. Yung kanilang petisyon na na-file sa COMELEC. Bali, lumalabas po, isa na lang ang pending na petisyon laban po doon sa iisang mga magkakapatid na isa yung mga family name. At therefore, asahan nyo rin po na hopefully by the next week baka magkaroon ng disposisyon ang COMELEC Division. Sir, yung deficiency sa unang sa dinismiss na case, pwede ba ingin? Yun po yung ating wala hindi masasagot sapagkat siyempre parte na po inyong lingkod sa NBank para naman hindi natin ma-prejudge yung kaso. Again, dapat mapag-aralan ng mga abogado o ng counsel ng petitioner kung ano ang pinakamaganda nilang option. Basta sa part po ng COMELEC, ano man po yung option nila. Again, katulad din po ng iba, we are going to decide immediately on the cases. Wala naman po. Kasi basta ang petition to file disqualification can be filed even after the election, even before the proclamation. So kahit po yan ay same petitioner, different petitioner, wala pong prohibition tungkol sa period before the filing of, before the proclamation. Kaya lang, alam nyo kasi, kapag ang naging desisyon ay on the merits, siyempre po magiging res judicata yon sa part ng COMELEC. Ano ibig sabihin ng res judicata? Settled na ng COMELEC. So bakit ka magpapail na muli ng parehas na petisyon? Subalit po ang disposisyon naman ng COMELEC ay hindi nakabase sa merits, nakabase sa ibang issue ng technicality, then pwede po kami magdesisyon tungkol sa bagay na yan. Ang Commission NBank po ang mag-handle ng motion for reconsideration, yung kabuuan ng Commission NBank. Yung pong nag-no part na sa division, sabi po na Supreme Court sa Estrella versus COMELEC, pag nag-no part ka na sa division, hindi ka na pwede mag-participate sa Commission NBank. Sorry.
Kasi po pagka technicality, why discuss the marriage kung sa technicality pa lang may problema na? Ang marriage ay dinidiscuss lamang at tinatalakay kung walang issue ng technicality. Yes, siguro. So, yan, narinig natin mga kaibigan na sinabi ng COMELEC na kaya binasura ng COMELEC ang petition na nag-file ng disqualification case laban po sa pamilyang Tulfo is by technicality. So, ibig sabihin ng technicality is kulang po sa mga information or kulang po sa mga requirements. So, hindi na dumating sa by right then and then decision na kaagad ng COMELEC ang pagbabasura sa disqualification case laban po sa pamilya Tulfo. So, sa iba naman sinasabi kaya nag-file dahil sa dynasty na sinasabing kapamilya niya dynasty na kung saan is pagpapasapasahan yung kapangyarihan. So, walang dahilan naman po ang COMELEC na papigilin sa kampanya ang mga Tulfo brothers. Sana walang kinalaman dito si Sir Tulfo. Wala naman siguro. So, shout out sa iyo, Sir Tulfo. Magandang gabi po sa atin. So, yun na nga. So, meron pa naman pwede pa naman mag-file sila. Kaya lang, same process pa rin ang gagawin kung kumpleto na ang walang by technicality. Kumbaga sa boxing, walang foul o kaya kumbaga sa basketball, walang violation na nagaganap. Or violation kapag nag-aano ka ng basketball. May kanya-kanya silang protocol or may kanya-kanya silang process kung paano kung ito ba'y i-disqualified natin or hindi. So, nasa COMELEC na yun. So, sa inyong mga kapatid, ano po yung may comment ninyo na dynasty lang daw ang pagkakahabol ng mga Tulfo, family Tulfo, hindi yung serbisyo. So, kung ano-ano pong mga lumalabas na mga sabi-sabi, mga kalaban ng mga pamilya Tulfo. Or, alam mo naman ang mga kalaban or katunggali nila sa posisyon nila bilang isang kumakandidatong senador. So, i-comment down below nyo po kung ano pong masasabi nyo sa disqualification case ng family Tulfo. So, sa part ng mga family Tulfo, syempre, ang katulad niya si ating senador is kilala natin na vlogger na tumutulong po talaga sa mga nung pa yan tumutulong. At may vlog nga niyan si Sir Rafi. May vlog po siya na talagang tumutulong. Hanggang sa ngayon tumutulong po siya sa pamamagitan ng kanyang programa or pagbablog na tinutulungan yung mga kababayan natin na walang-wala at hindi kayang or walang posisyon or walang hindi makalaban sa kanilang mga o mailaban ang kanilang kaso sa mga matataas na alam mo na mga kapangyarihan. Kapag mataas ang kapangyarihan mo, kesyo marami pang process na pagdadaanan o pulis ka, kapag ang pulis nagkakaso, marami pang proseso ang paglalakad. Samantalang tayong mga may hirap, magkaroon lang ng kaso, kulong ka agad. Totoo naman, real talk lang po. So, ayan po ang video reaction po natin. So, pa-comment down below po kung ano po yung masasabi niyo dito sa aking video reaction. So, isang magandang gabi po. Ito po si Kuya Nads. Maraming salamat po sa inyong mga suporta. At
sana po ang pamilya Tulfo is na lalong makatulong at sa mga katulad natin na walang kakayanan na makapag file ng kaso or makalaban sa kung ano mang makapangyarihan man yan na nagkaargabyado sa atin. So sana si Sir Raffy Tulfo, huwag po kayong magbabago at tuloy-tuloy po ang suporta namin sa inyo, lalo na po ang yung Sigoyan at CV. So isa pong magandang gabi po at lagi po niyong tatandaan, God will always provide for you at sa akin. At keep on trusting God. Wala na tayong pagkakatiwanan kundi siya lamang. So, shalom.